Okay, magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga din po. Okay, welcome sa ating Araling Panlipunan class. So bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo muna ay tumayo para sa isang panalangin. Nag-meeting ka. Nag-meeting ka. Nag-meeting ka. Na pamumunuan ni Nelia. Classmates are ready to pray. Yes, we are ready to pray. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and studies. Help us in every way so that we may become good children you want us to be. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Good morning, class. Good morning, Mamela! Good morning, classmates! Mabuhay! May maaring na kayo magsimulok. Ngayon naman ay alamin natin ang mga pumasok at lumipat sa klase ngayong araw. At ito ay sasabihin ng ating secretary. Alright. Ilan ang bilang ng pumasok ng mga lalaki at babae at ilan ang lumipat ngayong araw? Ang pumasok na lalaki ngayong araw ay 17. Ay 17 ang mga lalaki. At ang niliban sa klase ng lalaki ay 2. Dalawa ang absent. Ang pumasok na babae ngayong araw ay 10. 10 na may kabuang 27. may 27 ang pumasok. Meron tayong absent na 2. Okay, maraming salamat, Brian. So, ngayon naman ay ipapaalala ko sa inyo ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan sa oras ng klase. Na po, ang una daw, ulitin natin, ang una ay umupo ng maayos. Unang maayos. Unang maayos, hindi nakataas ang paa, ha? So, next ay tumingin at makinig sa guro. Laging makinig. Para mamaya sa ating mga gagawing activity, ay kayo ay, may mga tanong si ma'am, makakasagot kayo. Next ay itaas ang kamay kung may nais sabihin o gustong sumagot. Itataas po ang kamay, ha? Hindi po isisigaw ang sagot. Itataas ang kamay kapag gustong sumagot. O may nais kayong sabihin, gusto nyo magpaliwanag, mag-explain. Next ay, last, makilahok at makiisa sa mga gawain at sa talakayan. Malinaw po ba ang ating mga alituntunin sa loob ng silid-aralan? Okay, so bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng brain energizer. Nung nakaraan tayo lagi nagsusumba, nagsasayaw, nagdadance. Ngayon naman, ang i-energize natin ay ang ating brain, ang ating mga utak. Ready na ba kayo? Okay, tingnan natin. Ang ating brain energizer ay guess the logo. With a twist. Ay nahinaan natin. Ay malakas. Baka hindi marinig yung sagot nyo. Ready na ba kayo? Tingnan natin. Are you ready? Are you ready? Anong pangalang isa? Kung ready na. Isa lang. Hindi marunong magbilang. Okay, guess me. Facebook! Ay? Ano yan? Facebook? Meron pa mga ibang sagot? Ha? Baseball daw. Baseball. Ano kaya yan? Meron pa? Sino ba gusto sumagot? Ha? Face? Wala na ibang sagot? Toothpaste? Toothpaste? Tingnan natin para kayo magkaroon ng idea sa kasunod.
Chanel. Instagram ba yan? Instagram. Excited? Ha? Ha? Inspo? Instagram? Ano sagot mo na? Inside? O, iba naman. Serious na. O, yan ay insecurity. O, next. Wala ba nakakuha ng tamang sagot? O, ano kaya yan? Dato puti daw. Di na pumuti. Di na pumuti. Tandaan yung sagot nyo, ha? Dating puti. Nasa pack. Dating pa rin. O, di na pumuti. Ano ba yung sagot? Dato puti. O, tingnan natin. Ano nga ang sagot mo? Di na puti. Di na pumuti. O, tingnan natin kung tama ang sagot nyo. Di na ako. Di na ako. Next. O, ano kaya yan? Ha? Ha? Choco daw, choco. Ha? Juicy. Choco Boncho. Jokes to go. Choice. Chok. Meron pa ibang sagot? Wala pa nakakatama. Chicken. O, tingnan natin. Choose me po. Sino yung sagot ng choose? Si Maria. Si Maria. Kakasagot ka lang si Maria. Si Maria nga ba? O, choose. Ha? Si Cake ba yun? Si Cake daw pala. Ikaw lang ang Maria. O, choose. Ano? Choose me po. Next. Kasunod. Meron pa kaya? Ano kaya yan? 7-Evelyn. Ikaw? Ha? 17. 7-Eleven. 11-Eleven. 11. 7-Eleven. O, tingnan natin. Gusto yung tumama. 7-Evelyn. Tama si Alam. Good job. Next. Ano kaya yan? Pang-inasal daw. Pang-inasal? Pang-inasal? Pang-inasal daw. Pang-inasal. Next. Ano kaya yan? Okay guys, ay wala na pala. Thanks for watching. O, na-energize pa ang mga brain nyo? O, balik na ulit tayo sa ating brain energizer. Okay, na-energize na ang mga brain at ready na sa ating bagong aralin. So, alamin muna natin yung mga layunin ng ating bagong aralin ngayong umaga. Okay, ang una ay
nakikilala at naiisa-isa ng mga mag-aaral ng pangunahing kagawaran ng pamahalaan na responsable sa serbisyo ng pang-infrastruktura tulad ng DPWH, DICT, DOTR. Pangalawa, na ipapakita ng mag-aaral ang pagpapahalaga sa mga proyekto ng pamahalaan sa infrastruktura sa pamagitan ng pagpapakita ng interes at pakikilahok sa talakayan. Okay? Tayo muna ay magkaroon ng balik-aral. So, sasabihin nyo lang kung tataas ng kamay pag sasagot ha. Ay, madali lang yun. Sasabihin nyo lang kung siya ay programa ng DOH, DepEd, or DND. Na? Pagpapatayo ng mga paaralan. Sophia. DND ba yan? Kulong. DepEd. Paaralan. Oh, Sophia. DepEd yun. Next. Pagsisiguro ng seguridad ng mga mamamayan. Okay, tinan natin yung DND. DND. Okay, pangatlo. Pagbibigay ng libre sa Ethan. Oh, very good si Ethan. DOH. Galing naman ni Ethan. PhilHealth. DND ba yun? DOH. Ano, PhilHealth, di ba ang PhilHealth ay ginagamit natin kapag tayo nagkakasakit. Ano? Tayo ay nalilibre sa mga gastusin sa ospital, sa PhilHealth. Next. Tapos na pala. Okay, pagmasdan ang larawan. Pagmasdan nyo yung larawan. Una, ikalawa, tapos itong kabila naman. May mga tanong dyan. Ano, nakita nyo na? Okay? Ano ang napansin nyo sa mga larawan? Ang napansin mo, JC? Yung isa ay? Yung tapos? Yung isa'y wasak din. Tapos? May crack. Nakikita lamang ni JC ay yung wasak. Ano pa? Ano? Mga kalsada at Mga kalsada at tulay. Ano yung napansin nyo doon sa kalsada at tulay? Ano napansin mo, Evanro? Ano napansin nyo doon sa kalsada at tulay? Doon sa larawan? Sa kalsada at tulay, ay ba? Nabubuslot daw. Wasak-wasak? Ano ba yung wasak? Iba-iba? Ano pa? Ano napansin nyo? Siraan ulit. Siraan tulay? Ano napansin nyo? may tubig yung kalsada. May tubig sa pangkalahatan. Ano napansin nyo doon sa pangkalahatang larawan? Kasi ang araw muna. Ay, tingnan muna, mag-iisip daw. Lahat daw ay dinadaanan ng mga sasakyan. Pati ng mga to. Ano napansin nyo doon sa dalawang larawan? Dito muna tayo sa kalsada. Ano napansin nyo dito? Ito at ito. Ano napansin nyo doon sa dalawa? May pagkakaiba ba yung dalawa? Ano pagkakaiba, Kate? Wasak at bago pa. Pagkakaiba, hindi ko tinatanong. Yung isa ay ginawa, yung isa ay Hindi ginawa. hindi ginawa. Yung ibang sagot na maganda. Tapos yung isa ay okay, yung isa daw na daanan ay delikado ng daanan dahil lubak-lubak at yung isang kalsada naman ay maayos, at safe at ligtas na daanan. Doon naman sa tulay. Tama, si Amara, very good. Doon naman sa tulay. Sa tulay. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng tulay. Mama ko. Ban! Ada. Yung isa ko ay
Yung isa ay delikado, daanan kasi may butas at hindi natin alam kung siya ay matibay. At yung isa ay maayos ang pagkakagawa. O, yun lang yung gusto kong alamang sagot nyo. Ano? O, next. Asan ka na si Adam? O, kung kayo ay pupunta sa paaralan o palengke, alin ang mas gusto nyong daanan? Doon tayo sa... sige, alin doon sa dalawa? O, sige, siya. Nagtatampo ka na agad. Sa iba niya na. O, saan mo gustong dumaan pag pupunta ka halimbawa sa paaralan o kung pupunta ka sa palengke? Sa maiging daanan. O, doon sa maayos na daanan, bakit? Ako, ma'am. O, para hindi delikado at tayo ay maging safe o ligtas. So, syempre, doon tayo dadaan sa maayos na daanan. Baka tayo ano dito, malaglag o kaya doon, ma-aksidente tayo kung sakaling tayo ay nakasasakyan. Ano? Mapaan tayo sa lubak na daan. Pangatlo, ano kaya ang epekto kung wala ang maayos na infrastruktura? Ano kaya mangyayari kapag halimbawa, ito lang ang daanan at saka ito, wala itong dalawa? Ano kaya ang mangyayari, JC? Ma'am! Mamaya, may nasagot na si JC na. Mamaya ulit. Ano kaya ang magiging epekto kapag wala yung maayos na daanan? Lilipad tayo? Hindi po makapagp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 apag
Tatabi ka doon. Okay. Oh. Sino pa may ibang kasagutan, Micaela? Maaaring maaksidente ang mga tao. O maaaring tayo ay maaksidente. Tama. Ano kung halimbawa ay walang maayos sa daanan, maaaring maaksidente ang mga tao. Meron pa ba kayo ibang kasagutan? Ayusin. Ano nga magiging epekto sa atin? Magmamalaglag. O baka maaaring malaglag, parehas din kay maaksidente. Mahihirapang dumaan. Ano mangyayari kapag nahirapan dumaan? Magiging Aksidente! Bukod sa aksidente, Madidisgrasya! madidisgrasya. Ano pa? Mamatay! Mamatay na agad. Mauospital. Ano mangyayari? Imbis na O di ba pag tayo dito dumaan, mas maano ang ating biyahe? Mas maganda? Maayos! Ma? Maayos! Masig? Tama, masig. Mas Maayos! mas mabilis kasi hindi na natin kailangang magpabagal ng sasakyan. Di ba kapag tayo dumadaan sa mga lubak na daan, ay syempre hindi tayo pwedeng magbilis-bilis ng pagdadrive, pag lubak-lubak ang daan, tayo mga-aksidente. Kung tayo ay dadaan dito, ang magiging epekto ay mabilis na makakarating tayo sa ating pupuntahan kung maayos ang daanan. Yun po ang tama sagot. Yun po ang magiging epekto, maaaring tayo maaksidente. At sa mabuting naman ay maaaring mapabilis ang ating biyahe at ang pagpunta natin sa ating pupuntahan. Okay, next. Anong kasunod natin? Okay, paghahawa ng bokabularyo. So, alamin natin yung mga salita na makikita natin sa ating aralin ngayong araw. Una ay serbisyo. Ano ba ibig sabihin ng serbisyo? Basahin mo nga, Amara. Gawain ibibigay ko na nagawa para sa iba upang pupunan ang kanilang pangangailangan o kanilang Kapag daw serbisyo, ito daw yung ibinibigay sa atin. Para tayo ay maging maayos, maginhawa ang ating pamumuhay. Ito na yung binibigay sa atin. Serbisyo. Katulad ninyo, serbisyo ko ay kayo ay ang ano serbisyo ko sa inyo? Ha? Turuan. Yung turuan kayo. Yun yung serbisyo na ibinibigay ko sa inyo, turuan. Turuan maging magalang, maging mabuti, at maging maayos ang pag-aaral. Ano naman daw ibig sabihin ng infrastruktura? Sino babasa na infrastruktura? O, Micaela. Struktura ay mga Struktura. Ng pamahalaan.
So, yun po yung mga infrastruktura. Ano, mga istruktura o pasibilidad na ginagawa ng pamahalaan o komunidad. O, ang halimbawa ng infrastruktura ay kalsada, tulay, paaralan, palengke, at marami pang iba. Ano yung mga ginagawa? Okay? Ano naman pag pinagsama natin ang serbisyong infrastruktura at ang serbisyo at pang-infrastruktura. So, ang ibig sabihin ng serbisyong pang-infrastruktura ay mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa kalsada, transportasyon at marami pang iba. At yun ang ating pag-aaralan, ang serbisyong pang-infrastruktura. Ano naman daw ang ahensya? Ahensya ay isang opisina o grupo ng gobyerno na may tungkuling magsagawa ng serbisyo para sa tao o komunidad. Ano, yun ay opisina na maaari natin puntahan kung sakaling tayo nangangailangan ng serbisyo nila. Ano, ahensya. Ano, ang halimbawa ng ahensya natin na pag-aralan nakaraan ay? Ano yung nakaraan natin na pag-aralan na ahensya? Yung mga sinagot nyo kanina. DOH, DepEd, at Oo, yun ang halimbawa. So, ngayon ay madadagdagan yung inyong kaalamang iyon. Okay? Mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong infrastruktura. So, ang infrastruktura ay nahahati sa tatlo. Ano, Sophia? Sa komunikasyon, sa kalsada, at sa transportasyon. Ano? At ito ay pinamamahalaan, ang serbisyong pang-komunikasyon ay pinamamahalaan ng ahensyang DICT. Mamaya, isa-isahin natin yan. Sa kalsada naman, ang namamahala niyan ay ang DPWH. Sa transportasyon naman ay DOTR. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng DICT, DPWH at DOTR. Sino na yung mga? Doon muna tayo sa komunikasyon. Ang ahensya na namamahala ay DICT. Ano daw ito? Ano ibig sabihin ng DICT? Sino magsasabi? Ano ibig sabihin daw ng DICT? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin, Brian? Pagawaan ng teknolohiya, informasyon at komunikasyon o Department of Information and Communication Technology. Ang ibig sabihin ng department ay, yung DICT ay D, department, tapos yung I ay information, then C ay communication, itan, at technology sa T, kaya DICT. So sila daw ay, ano daw ang mandato nito? Ang DICT, ang pangunahing ahensyang ehekutibong sangay ng pamahalaan na nagsisilbing tagagtatag ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon, at administratibong entidad na pagpaplano, magbubuo, magtataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng teknolohiyang, informasyon, at komunikasyon o ICT. So, ibig sabihin, ang mandato nito ay paunlarin ang impormasyon, teknolohiya, at komunikasyon ng ating bansa. Ano paunlarin? O, tingnan natin yung kanyang mga programa ng DICT. O, ano daw? Una ay National Broadband Plan. O, NBP. Ano ito? Yung isang tatayo ng pambansang fiber, backbone, mga cable, landing station, at infrastrukturang tore upang mapaugnay ang mga isla at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang paggamit ng satellite overlay para sa mga malalayong lugar. O, sila po yung nagpapatayo ng mga tower. Ano ba ang ng mga tower na itinapatay? Nakakita na kayong tower? Opo! O, Doon po sa may puno! may meron doon. Ano ba ang ba't sila nagpapatayo noon? Para ano? Para makapagtrabaho.
para daw mapag-ugnay-ugnay. Ano naman para tayo magkaroon ng signal? Di ba kaya tayo nagkakaroon ng internet? Meron signal ang mga cellphone natin, ang mga SIM card, dahil po yung doon sa ipinapagawa ng DICT, mga tao, mga tore, na nag-uugnay sa mga isla. O tingnan nyo, punta kayo dun sa malapit sa tore, sa mga tower, ang lakas ng signal. Yun po yung nagbibigay sa atin ng signal, kaya tayo ay nagkakaroon ng signal dito sa ating lugar. Yun po ang ginagawa ng DICT. Ano nga po ulit yung kanilang programa? National Broadband Plan o NBP. Anong kaninong programa yan? Saan nga yan? Kaninong programa? DICT. O pangalawang programa ng DICT? Free Wi-Fi for All. Ano itong free Wi-Fi for all na ito? Ang layunin ng programa Free Wi-Fi for All ng DICT ay magbigay ng libreng access sa mga Pilipino sa mga oportunidad, edukasyon, informasyon, at mga kakayahang makilahok sa lumalagong ekonomiyang digital sa pamagitan ng libreng internet. Yan ay inilalagay sa mga pampublikong lugar. Ano ba yung mga pampublikong lugar natin na nilalagyan ng mga free wifi? O parke. Para kahit wala kayong load, kukonect lang kayo dun sa wifi. O makakano na kayo ng mga latest update. O sa mall. Ano pa? Sa Jollibee, meron din daw free wifi sa Jollibee. Sa mga palaruan, sa mga tindahan, malalaking tindahan, sa mga terminal, 7-Eleven may mga free wifi. Yan po ay programa ng DICT para matulungan yung mga mag-aaral na katulad ninyo na walang mga internet sa bahay. Pupunta lang kayo doon, dala nyo laptop nyo, makakapag-access na kayo. Sa inyong mga assignments, yun po ang layunin ng DICT para kayo ay matulungan sa inyong pag-aaral at maging updated kayo sa mga impormasyon. Ano pa? Ayan, Digital National ID, kanila din yan, DICT din yan. Mobile-based valid digital ID para sa mabilis at walang aberyang transaksyon. Yan, sa cellphone nyo, pwede kayong mag-download na inyong ID. Yung inyong national ID, makukuha nyo na sa cellphone. Merong, i-download lang kayong application at makukuha nyo na. Kahit wala kayo kahit hindi pa ibinibigay yung talagang ID ninyo sa barangay, ma-access nyo siya using your cellphone. At yun po ay programa ng DICT. Okay, ano nga yung tatlong programa ng DICT? Ano nga yung una? National Broadband Plan. Ano kasunod? Free Wi-Fi for All at okay, Digital National ID. At marami pang iba. Na hindi ko na isama diyan. Marami pang mga programa ang DICT. Yan na lang muna. Basta tungkol sa informasyon, komunikasyon, technology, yung po ay sa DICT. Next, sa kalsada naman. Ano naman kayang ahensya ang namamahala sa kalsada na ating dinadaanan? Yun po ay ang DPWH. Yan po ang kanilang logo. Kaya pag nakita niyo yung logong yan ay DPWH. Ano daw itong DPWH na to? Sige na, Lia, basahin mo nga. Anong ibig sabihin ng DPWH? Nabawaran ang mga gawaing bayan at Department of Public Works and Highways. Okay, yun po ang ibig sabihin. Yung D ay Department, then P at W ay Public Works, and Highways sa H. Kaya DPWH. Pag sa Tagalog, kagawaran ng panggawaing bayan at lansangan. Sila po ang namamahala dyan. Ang
Ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng pangunahing proyektong infrastruktura. Itinatago yun ang pagsasagawa ng mga ginagawa nila. Yan. Pambansang kalsada. Yung mga kalsada sila ang namamahala sa pagpapagawa niyan. Yung mga tulay. Sila po nagpagawa niya yung tulay doon. Nakita niyo yung dinadaanan natin mapunta Pagbilao, mga ganong tulay. Sila po ang namamahala sa pagpapagawa niyan, Pepe. Mga flood control o control sa baha. Sila din po ang namamahala at nagpapagawa niyan. Proyektong pangkabuhayan. Halimbawa sa palengke, yung pagpapagawa ng mga palengke, at iba pang mga pampublikong gawain. Pagdidisenyo, konstruksyon, at pagpapanatili ng pambansang kalsada, at tulay, at pangunahing sistema ng kontrol sa baha. Sila din yung nagme-maintain. Halimbawa nasira na yung tulay, o sila yung magpapagawa ulit. Maintenance ba? Nalubak na yung kalsada, o maglalaan ulit sila ng budget para doon, para maipa-ayos. Ivan? Nasa na nga tayo? Nasa na tayong ahensya? DPWH. Ano daw yung programa ng DPWH? Ang programa Build, 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 o BBB. Build. Ang pangunahing programa ng Administrasyong Duterte. Okay, Duterte pa yan. Siya sa kanya nagsimula yung Build program. At ang layunin niya ay magdala ng Golden Age infrastructure sa Pilipinas. Ang kakulangan sa infrastructure ang itinuturing na Achilles heel o yung ating weakness, kahinaan, yung ganon, ng ekonomikong pag-unlad ng bansa. At ito yung mga nagawa sa ilalim ng Build program. Yan. Yan? Yung una ay Catanduanes Coastal Road. Yan. Ito naman ay sa San Antonio, Nueva Ecija, Tulay. Ito ay sa Daraga, Legazpi, Bypass Road. Ito naman ay sa Samar, Northern Mindanao. Ito ay sa Bataan. Cavite Interlink Bridge. Ito naman ay sa Mountain Roads in Compostela Valley. Ito sa Binondo Intramuros Bridge. Diba? NLEX, SLEX Connector Road, Skyway Stage, Central Luzon, Link Expressway. Yan po ay sa programang BBB. Ano nga ibig sabihin ng BBB? At anong ahensya na mamahala doon? Very good. At ito ay ipinagpatuloy ng ating kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos sa kanyang programa Build Better More Program. Yung naman ang kay Marcos. Ipinagpatuloy niya yung kay Duterte. Nagpagawa din siya at panatili niya yung mga ipinagawang mga infrastruktura para daw matupad yung Golden Age of Infrastructure. Sa pamagitan ng pagpapagawa ng mga magagandang infrastructure. Yan. Yan yung mga pinagpatuloy ng ating kasalukuyang presidente. Yang Estrella Pantaleon Bridge, NLEX Harbor Link Segment 10, Naiya Expressway Phase 2, Metro Manila Skyway Stage, Central Link Expressway Tarlac, Pangasinan sa La Union. Yan po yung mga naipagpatuloy sa pagpapagawa. Kasama din ang flood control project. Ano niya ng flood control? Para tayo? Para hindi babaha sa ating lugar. Kaya merong flood control. At yan ay sa ahensyang DPWH. Naintindihan mo? Alam na po? Kapag sa kalsada, ano ahensya? DPWH. Kapag sa informasyon, teknolohiya, komunikasyon, DICT. At ang last ay transportasyon o DOTR.
nagtatatag ng plano, programa, koordinasyon, implementasyon ng entidad para sa matibay na sistemang transportasyon at komunikasyon. Tingnan natin yung mga pinagawa o halimbawa ng programa ng DOTR. Ang DOTR, yan. Ano ito? Airport. Airport, paliparan. So, aviation at paliparan, isa sa kanilang programa ng DOTR. New Manila International Airport sa Bulacan yan. Yung unang larawan. Ito naman ay NAIA Airport. Yan. So, sa DOTR din yan. Sila ang nagpapagawa niyan? Ano pa? Lagindingan International Airport sa Misamis Oriental. So, isa lang po yan sa mga programa ng DOTR. Ano pa? Sektor ng Riles. Kanila din yan. LRT is Masinag Extension. Sila po ang nagpapagawa ng mga Riles. Para mas mapabilis ang mga nagpo-commute. Doon sila sasakay. Yan ang kanilang mga programa. Sektor ng Riles, yung mga daungan, yung mga barko, mga port, sa kanila din po yan. Mga terminal. Sa DOTR yan. Basta sa transportasyon. Di ba kapag transportasyon ay sa yon? Pag biyahe. Pag nagbabiyahe. Sa DOTR yon. Yan sa Batangas Port, Terminal. Yan. Sa Iloilo Port. Sa Petix, Parañaque Integrated Terminal. Yan, yung mga terminal ng bus. DOTR ang namamahala po diyan. Sila ang mga nagpapanatili ng ating mga terminal. JC, At ito po, yung tingnan nyo itong graph na to. Yan. Ito po yung lista ng mga infrastructure sa ating bansa. Yung bilang ba sa bawat region. Sa bawat region, tingnan natin. Kita nyo dito? Kita nyo? Kita? Tingnan natin, may tanong dyan ha. Titingin lang kayo dito sa ating graph. Then masasagot nyo na yung tanong. Unang tanong, ilan ang kabuuang proyekto na nakalista sa talahan na yan o sa graph? Taas ang kamay. Say. Ilan ang kabuuan? 133 kabuuan. Kabuuan, Amara? 185. Sit down na, sit down. Next. Sa region specific, ito yun. Aling rehiyon ang may pinakamaraming proyekto. Pinakamarami. Say. Aling rehiyon. NCR, nasagot na ni Huwag sasagot pag hindi tinatanong ha. NCR, ayun po. Meron silang 30. Pinakamadaming, sila yung pinakamadaming infrastructure na ipagawa. Project, number of project po. Next. Alin tatlong rehiyon ang may pinakamababang bilang ng proyekto? Yung tatlo. Anay. Tubaga. Alin rehiyon? Star? Ano ba? Tatlo ay. Balik mo sa upuan. Balik na. Dalawa. Balik sa upuan. Hindi ko tatawagin kapag nakatayo. 1, 2. Tatlo ang hinihingi. Tatlo na po. Sige na Lia. Farm. At region. 12. 12 yun. Barn. Barn. Car. At region 12. Ang pinakamababang number ng proyekto. Okay, tanong. Sa tingin nyo,
May sarili ng sagot, wala dito. Balik sa upuan. O, bakit kaya sa NCR mayroong pinakamaraming proyekto? Bakit kaya nasa NCR? Ano ba ibig sabihin ng NCR? National ID! Capital Region. Ano ba ang ating national capital? Anong capital ng Pilipinas? O Manila. O, bakit kaya naandoon daw yung pinakamaraming proyekto? Sariling sagot, balik sa isang upuan. Bakit kaya? Bakit? O, dahil maraming proyekto, bakit nasa NCR kaya ang pinakamadaming proyekto? 30. Doon sa lahat ng region sila yung pinakamadaming. Bakit nasa NCR? Dahil ano? O, ang NCR ay Manila, ang capital ng ating bansa. Bakit naandun ang maraming proyekto? Ay ba, umupo ka. Bakit? Isip ng sagot. O, ano ba nakikita niyo sa Manila? Ma'am! Ma'am, ano kasi yan? O, dahil doon ang pinakamadaming tao. Ano pa? Bukod sa madaming tao doon. Maraming bago! Maraming tayo! Maraming Maraming bahay? Maraming building? Maraming ano? Madalas na binabaha? O maaari? Tama din. Dahil ano? Dahil madami doong mga negosyo. Dahil doon po maraming mga negosyo. Kaya, kailangan doon ng maraming proyekto. Madaming tao, madaming negosyo, madaming industriya, at mga ekonomikong aktibidad. O, bakit naman kaya sa bar? Sa bar at sa Region 12, mayroong pinakamaunti. Bakit maunti sa kanila ang proyekto? O, maunti daw ang mga tao doon. Tama, kaunti ang populasyon doon. Ano pa? Kakaunti ang mga negosyo. Ano pa? Dahil ito ay nasa anong lugar? Mga ano? Mga malalayong lugar. Kaya kakaunti doon ang mga proyekto. Ano? Bukod sa kakaunti ang populasyon. Okay, so magkakaroon tayo ng laro. Meron ako dito malaking die. At meron tayong background music. Kapag humihigil ang tugtog, kayo, yung may hawak ng dice, ang sasagot noong tanong na lalabas sa screen. Naintindihan? Pag sa kanya, igaganon mo, gaganon, ganon pa daw. Kung ano lumabas dyan, kung ano yung tanong sa number 1 ang lumabas. Kung ano yung number 1, di, mayroong may tanong, ano, tapos sasagutin nyo. Pag kayo nakasagot, ay di, may ano kayo, mayroong kayong good job. Ano? Ayan. Ready na ba? Kailangan masagot sa loob ng 5 segundo. Nakita to. Sabaan, kay sabaan. I-roll mo, roll. Sabaan, di kay ano, dito kay ano, i-roll. Roll. Okay, number 2. Ako ha, sabaan, di kayo makikita. Dito ka. Okay, pindutin mo yung pindutin mo. Okay, dito ka. Doon ka, ano. Basahin mo. Ano ang sagot? Anong ahensya yan? Nasabihin nyo lang kung DICT, DPWH, or DOTR. O ano? DPWH daw. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Sian. Dali, tingnan mo. Sasagot. Okay,
Okay, so tama si Sigan. O Sigan, ito yung teacher. Okay, naman ah. Ito ang mga yun. O, hindi, number 4. Doon sa araw, please. O, sige. Ha? DYY for all. Anong ahensya? DICT. Tingnan mo kung tama ang sagot. Okay, tama ang sagot ni Amara. DICT. Number 5. Yan ang mga i-place mo yun. Five. O, ano daw? Five dun. Ganti. Pagdidisenyo. Construction. Pinapagalan niya, Mara. O, anong ahensya yun? DICT, DPWH, o DOTR? Ha? DOTR daw, tama ba si Kulang? Ano ang sagot? O, tingnan mo ka, ano? Kung tama sila. I-ano mo yung arrow dun sa sakit yan. Okay, DPWH, Bulong. May ano sa kalsada at tulay. Ano sa kila, i-roll mo mga angkay. Alin? Ano lumabas? 5 ulit, basta next ng 5. Manto! Ano na sa naman to? Ha? Ano naman to? O, 6. Okay, dali. Pilitin mo ang six. Tanong, pangunahing mandato ng ahensyang ito ay magpaunlad ng regulasyon at sistema, transportasyon at komunikasyon. Ngayon, DPWH, DICT o DOTR? DICT? Tama ba si Ana Subiyan? DICT? Ha? Transportasyon at komunikasyon. DOTR po. Ano ba? D.O. Last? Ano na lang hindi nasasagot? One na? Ay, nasagot na. One na. Three at? Ay, di ko ba nasagot na? Ano? Okay, Adam. Nasagot na din ang six. Nasagot na. One na. Sige, one. Click mo lang. Hindi. O, sektor ng riles. Sektor ng riles. DICT, DPWH o DOTR? DPWH ba yun? Ano yun? Transportasyon. Transportasyon. So, yun ay DOTR. O, last. O, kanino. Ano na lang hindi natin nasasagot? Or? O, 3. Sige. Kapag ano, hindi na iro-roll, o kanino tumigil, sasagot ng 3.
Ilalagay nyo ang kahalagahan ng tatlo. Anong kahalagahan niya? Ilalagay nyo. Number 1. Number 2 ay maglalagay kayo ng halimbawa ng infrastruktura. Ano yung mga ipinapagawa? Infrastruktura. Ilalagay nyo lang dito. Intindihan? Next ay, dito naman ay sasagutin nyo lang kung DICT, DPWH, or DOTR, yung mga larawan. Kikilalanin nyo lang yung mga larawan. At pangatlo ay guguhit kayo ng mga infrastruktura ng bawat ahensya. Isa lang, isa lang. Ano? Okay, ready tayo. Sino gusto sa 1? Ito. Sige. Parito, sa unahan ang 1. Ito, sa unahan. Punta dito ang 1. Yung gusto sa 1. Gusto sa 1. Punta dito. Okay na kayo sa 1? Yan kayo. Diyan na kayo ha. Wala kayo nga. Sino naman ang gusto sa 2? Isusulat nyo lang yung mga infrastruktura na ginagawa ng mga ahensya. Yung mga ipinapagawa nila. Ilalagay nyo lang. Uy, sino gusto sa 2? Yung mga ipinapagawa nila ng DICT, ng DOTR, ilalagay nyo lang kung ano yung mga ano nila. O, sino mag-ano dito? Uy, wala dito. Epe, kita kayo dyan. Wala sa 2. O, next. Ano yan, ang dami. Sino Chanel dito? Sino Chanel? Next dito, drawing. Number 2 daw, sino Bryce? Punta kayo na Bryce. At dito, sino gusto dito? Mag-drawing lang kayo ng mga infrastruktura. Halimbawa kayo ng sada, yung drawing lang. Ibigyan na sa inyo na to. Meron na sila. Okay, o. Pencil pen, pagsulat. Kahit saan gusto. Doon kay Nana Miguel. Uy, kasalingin niyo po si Miguel. Ay, gusto mo doon. Ay, okay na. Doon ay. Uy, sama kayo. Sama na kay Miguel. Yung mga itinapagawa nila mga dali dito kayo, upo kayo. Nakakita mo operation na bawat isa. O, isa kayo, Ethan. Isa kayo. Pili na kayo, makarili gusto. Dali na muna. Ayun, kasi pili yung gusto na sa inyo, ha? Kahit kayo madami na, okay lang. Okay lang, kahit madami na kayo, tanggapin nyo sila. Okay, naito ang oras, ha? Hoy, may oras kayo, 3 minutes na lang. 5 points kapag ano. Dodrawing lang kayo kahit anong drawing. Oo. Kahit hindi magandang drawing. Okay lang. O, iligay nyo na. Yung inyong baha doon. Tapos na. Ay, mamaya dito pala. Fiber? Okay, last 1 minute and 59 seconds. May nag-drawing na dito sa dalawa. Tapos na kayo. Mamaya hindi na problemahin yung isa. Mamaya na dito na. Okay,
dun sa grupo, kailangan na may marami. Tatanggapin niyo yung gusto doon sa grupo niyo. Ay, naku, magpadalo tayo sa'yo, baka malagyan yung cellphone. Okay, sa group. Group 4 ay nakatapos ite. Or lang kayo afford. Lahat ay 5 sa takdang oras. Takdang oras. Tapos cooperation. Tingnan natin. Presentation na. Group 1 muna. Group. Group 1 muna. Group 1. Present niyo naman. Okay, dali sa kanya. Okay, tingnan natin. Hindi nga binibigyan. Kita ko po. Okay, palakpakan natin yung grupo na mga sagot nila. Bigyan natin sila na. Galing-galing sila. Ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, galing-galing nyo. Ready? Begin. Okay, next. Group 2. Group 2. Tingnan mo, baba. Okay, very good din ang group 2. Palakpakan natin ang group 2. Next, group 3. Group 3. Okay, number 1 nyo ay? Kalsada, pangalawa ay? Ano yung pinagawang yun? Sa number 2? Flood? Flood control. Number 3 ay? Next? At ang ano ay port? D-O-P-R. Tama lahat ang sagot ng group 3. Palakpakan din natin ang group 3. Next? Group 4. Last group. Dali mo tayo mga grupo nila, Micaela doon. Dali, last na. Okay, tama-tama din ang ginawa. Ano to? Ano itong tinutira nyo? Ano ka ng tren? Okay. Release ng tren. Okay? So, palakpakan natin yung group 4. Very good. Okay, makinig. Una. Okay, iba una. Ito yung mga score nyo. Sa group 1, nakakuha sila ng 20 points. Out of 20. Okay. Next ay group 2 ay nakakuha sila ng 20 points. Group 3, 20 points. At group 4 ay 19 points. Kasi po lahat doon sa oras. Hindi agad sila nakatapos doon sa group 4. Ano? Okay. Next. Paglalahat natin, ulitin natin. Ano-ano mga ahensya nagbibigay ng pang-infrastruktura? Anong ahensya nga? Ano yung tatlong ahensya? Taas na kamay. Ang nais sumagot. Amara. Okay, sino mo ulit ang sagot? Amara. Gleda. Ano-ano yung mga tatlong ahensya na namamahala sa
Okay, very good. Next. Magbigay ng programa para sa komunikasyon. Magbigay ng programa ng DICT. Programa sa komunikasyon. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Bigay lang. Free Wi-Fi. Doon naman tayo sa transportasyon. Magbigay. Magbigay sa transportasyon programa. Transportasyon. Transportasyon tayo. Transportasyon. Sektor ng Riles. Very good. Sa kalsada. Sa kalsada. Programa sa kalsada. DPWH. Programa. Programa. Yung pangalan ng programa. Pangalan ng programa. Pang kalsada. DPWH. Build, build, build. Okay, last na tanong. Bakit kaya mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na serbisyo? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na serbisyo? Tanong. Sa tingin nyo, bakit kaya mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na serbisyo ng transportasyon, ng kalsada at komunikasyon sa ating bansa? Ate, ito ka sasabihin. Bakit kaya mahalaga na maayos ang serbisyo ng tatlong yun? Para ano? Para maayos ang ano? Kalikasan? Ano pa? Para ano? Para maging maayos ang ano? Pamumuhay ng ating mga komunidad. Ano? Para maging maayos, mabilis, at maging produktibo ang ating mga Ano po? Okay, para sa inyong pagtataya, sasagutin ko lang to. Lagyan ng pangalan. Lagyan ng pangalan, tapos ay lalagyan nyo lang yung letter na tamang sagot. Hoy, grade 4. Piliin ang tamang sagot ha. Huwag manghuhula. Basahin mabuti. Ang okay. Ay, may yan ulit. May good job. Lagyan ng pangalan. Mamaya. Oo, isa ko nilagay. Sige, ito. Basahin mabuti ha. Basahin mabuti. Letter lang po. Ilalagay nyo sa gilid. Okay, yan para sa inyong assignment. Yan po ang inyong assignment. So, ilalagay nyo lang doon sa mga kamay yung mga programa ng tatlong ahensya. Ano po? Pangalan lang po isusulat. Ano, mamaya bibigyan ko kayo ng copy nito para idikit nyo na lang sa inyong notebook at susulatan nyo. At yun lang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Tinatapos na.